Ito na po ang paniniwala ng dating Chief Justice, now Executive Secretary ni Pangulong Marcos, Lucas Bersamin, na sana daw ay wala nang kukwestiyon sa Korte Suprema, wag nang kukwestiyonin ay itong budget na inaprubahan for 2025. Pero hindi naman daw nila pipigilan. Malaya daw kung sino o may karapatan na magpunta, questionin itong budget na ito. Ito nga po ay dahil sa people's money, kaya kailangan po ay panghawakan talaga mabuti at ipaliwanag na mabuti sa taong bayan. Ito po ang paliwanag ng dating Chief Justice at Secretary Bersamin sa tanong sa kanya. 2025 budget. We are, yes, to answer your question, we are confident, but we cannot prevent. Yun. If there will be challenges that will be mounted by any quarter, who might still find this present budget as approved worthy of the challenge. But that is something that we cannot prevent. But I am confident that we worked very hard on this and that our efforts will be validated by any kind of lack of challenge. So we are not going to encourage the challenge. Ayan. Alam nyo, kaya po naitatanong ito mabuti at pinag-uusapan. Kaya din ginawa kong topic ito. Una, napakahalago, budget. Dito nakataya ang ating kinabukasan sa 2025. Pangalawa, eto na yon. Ito po ang inaabangan ng mga anti-Marcos. Lalo na yung mga DDS, mga Duterte supporters. Na sa oras na magkamali ang Pangulo dito sa budget na ito, gagawin nila yung ground para mag-file ng impeachment laban sa kay Pangulong Marcos. Ganun pong kalupit yan. Ganun po yung plano nila. Kaya mabuti na lang, dahil ang isang nasisilip dyan, kung pinayagan ng Pangulo na yung budget ng education sector, hindi lang ng DepEd, ay nabawasan at hindi na aayon sa saligang batas, yun ang isang ground. Pero dito, na ipaliwanag po ng Malacanang na yung budget ay mas malaki sa education sector kaysa sa DPWS. Pero ako, mayroong isang tanong dito, isang portion dito na hindi ko maintindihan ito si Secretary Pangandaman, Secretary Amina Pangandaman, Pasintabi na, ay tinatanong ka lang at saka pera ng bayan yan. Lihitin mo yung tanong eh. Pero bakit yan ang sagot? Para bang gusto mo may paktagpang ka? Ganun ba? Ayan. Wala po yan katapat na revenue. Kanina po na-explain po yan, ni Secretary. Yung paliwanag niya. Yan. So tuwing meron lang pong additional revenue tayong pakinggan niyo ito. Meron siyang portion dyan na parang ayaw niyo sumagot ng malinaw. Doon lang po natin yan pwede i-release. Thank you, Secretary. Next question, Hardy Valbuena. Ito, kilala ko ito si Valbuena ito. Tingnan yung tanong niya. Tama itong tanong eh. About budget. May we know po kung sino yung nag-allocate Yan, ng items sa DPWH and program funds na pinito ng Pangulo? Legitimate na tanong yan. Po nung original version ng National Expenditure Program na sinabit natin sa Congress? Or initiative na po ng Congress mismo? Yeah. Initiative na po. Nakita na po namin siya sa BICAM report. Unfortunately po, hindi po namin alam kung kanino po yung mga yon. Bakit? But it's a result of the bicameral conference committee. It's a collective decision of Congress. Of Congress, yeah, according to our Supreme Court Justice. NES. Let me just... Ang seryoso niyo naman kasi. Ano ba yan? Happy New Year, guys! Okay, We should be happy we have a budget. I just would like to give context to that question. Yung proposal of the budget comes or emanates from the executive. Yes, alam na natin yan. Alam na natin yan. Eto, yun lang parang, ako alam mo kasi sa totoo lang po, ang tagal ko na nasa media eh. Alam ng executive department kung sino ang nagsingit dyan. Yan kasi ang gusto nating madiscover, sino ang politiko na masyadong nagka-interest sa pera. Bakit niya siningit dun sa Bicameral Conference Committee? Ang nag-uusap dyan, membro ng Kongreso at Senado. Tapos kaya parang ayaw banggitin itong Secretary Pangandaman. Imposibleng hindi nila alam yan. Kasi kasama yan dun sa mga dokumento kung sino congressman, sinong senador ang nagsingit nung hindi kasama dun sa original na proposed budget. Gustong pagtakpan Nakita ng tanong, effort daw ng grupo, ng sektor, tapos bandang huli, kaling daw sa Kongreso, sabi daw nung dating Chief Justice na si Bersamin.
Tapos nakiusap, huwag na natin masyadong ano niya dahil ang importante may pera na. Sandali, amina, pangandaman, pasintabi na, budget ng taong bayan ito. Paano kung hindi ibinito ng Pangulo? Paano kung nakalusot yung isiningit na yan? Korupsyon yan. Pero parang ikaw parang gusto mong ilihis. Dapat tinukoy nyo sinong congressman, sinong senador ang nagsingit nito para ang taong bayan ang mag-decide. Kayo dyan sa Malacanang, huwag kayong maging bahagi ng pagtatakip ng katotohanan. Ala akong pakialam sa inyo at ang channel na ito. Dapat sabihin nyo sino ang nagsingit para ang taong bayan ang magde-decide kung dapat nilang iboto pa o hindi itong mga ito pagdating ng eleksyon. Kasi itong kanilang isiningit na yan, ang purpose niyan ay para sa kanilang interes pampolitikal kasi mag-i-eleksyon sa Mayo. Di ba? Mahalaga yun pero hindi sinabi na parang sumigaw na pabiro. Kayo naman guys, ganito, Happy New Year. Sandali. Pag pera, matinong usapan ito, seryosong usapan. Dahil Sekretary Pangandaman, pera po ng taong bayan ito. May karapatan ng bawat Pilipino nagbabayad ng buwis. Huwag niyong pagtakpan sinong politiko ang nagsingit. Sinong politiko ang nagkaroon ng interes sa perang ito na gagamitin nila sa kanilang sariling proyekto para makakuha ng boto para sa eleksyon sa Mayo. Yun po yun Ay, nako naman. Ay, sabi ko naman sa inyo, itong channel na ito, walang pakialam ang gobyerno dito. Independent tayo. At tumutulong lang tayo. Pero kung may ganitong something na ang tingin ko may gustong pagtakpan. Kasi mahalagang ma-identify kung sinong congressman yan Total, sinabi nyo, sa kongreso galing. Sino yung mga member ng Bicameral Conference Committee? Nagsingit nito. Hindi biro yan Bilyon-bilyon po yan. Hindi yan piso, hindi yan 100,000 lang. Yan po ay bilyon na isiningit. Kaya nga binito ng Pangulo dahil illegal Kaya nga binito ng Pangulo, ayaw. Bakit hindi nyo ilabas? Ito rin na challenge natin. Mga congressman, senador, Senate President at saka House Speaker, Chairman ng Committee on Appropriation at Finance Committee Chairman. Alam nyo kung sinong gumawa niyan. Sabihin nyo sa taong bayan. Sino ang nagsingit nito? Sino ang nag-try na singitan itong budget na ito? Mabuti binito ng Pangulo yung ibang provision na yan. Kaya dapat hindi yan itago. Hindi pwedeng hindi alam ng Speaker yan, ng Chairman ng Committee on Appropriations sa Kongreso, hindi rin pwedeng hindi alam yan ng Senate President, hindi pwedeng hindi alam yan ng Finance Committee ng Senado. I-expose nyo yan para ang taong bayan makapag-decide. Kasi ang intention ng nagsingit na yan ay para makakuha siya ng suporta sa mga butanteng Pilipino. Kasi project na yan. Ilalagay sa distrito, ilalagay sa mga probinsya, yung pondo, kapalit nun boto. Ay di ba pandaraya yan? Di ba paggamit ng pera ng bayan yan? Ginamit yung kapangyarihan as senador, as congressman. Kaya dapat yung pangalanan yan. Kayo mga mamayang Pilipino, papayag ba kayo na may binito ang Pangulo tapos hindi nila ibigay ang detalye kung bakit binito at sino ang nagsingit ng perang yan para gamitin sa kanyang interest lamang? Mahalaga yan huwag kayong magagalit sa akin. Alam ko ang sinasabi ko at alam ko mayroong obligasyon sila. Alam ko rin may karapatan ang mga Pilipino na may-ari ng perang ito. Please like and share ng video para makarating sa mga nagbabayad ng buwis ang totoo.